as we look on the whole wide world today, we're always connecting the things of this world in view of the coming of the Lord and Savior Jesus Christ. The topic I would like to expound today, ang topic na expound ko sa tanghaling ito, never quit, never give up. May awit yun eh. Never quit, never give up. Christians today must be excited. Gusto ko ipasok yung Tagalog ko eh. Christians today must be excited serving God. Now, prophecies are being fulfilled. Napakatamis ano? Ang Kristiyano today ay talagang dapat na maging excited, masayang-masaya, sapagkat ang mga prophecy ng mga ng kasulatan ay napupulfill sa ating kapanahunan. Noong unang panahon, ang mga prophecy patungkol kay Christ, and I mentioned to you 100 times, yung mga prophet na nagsulat sa kanila, si Micah, andun sa Isaiah, andun doon sa the book of Genesis, the first prophecy concerning Christ, 100 times is spoken by the prophets of old. I want you to see this. Yung mga propeta, hindi nila nakitang klaro ang Christ na ito na ipapanganak at ano ang kanyang gagawin. It was not very clear to them. They have only just a hint, just a little shadows of what God, Jesus Christ, was going to do when He came to the planet Earth as a Savior. Old Testament yun. Pero yung mga taong yun, naniwala sila at nagpursige sila, they continue to serve the Lord even though Christ was not revealed as clear as we are experiencing today. Napakatamis. Yung mga Old Testament na yun, they just continue to serve God. Now, in the New Testament, sa atin na, kung kano sila kainit, how these people are so encouraged, so determined, so focused, and they consistently follow the Lord sa ating kapanahon ng New Testament, nakaka-encourage sapagkat ang lahat ng mga tawag yon, yung mga signs, ang tawag na signs, the signs today, na ang service natin, okay, signs, the signs na nakikita natin sa kapanahon, and that is an encouraging word for us to be alive, radical, and then just like the early church. Okay, number 1, and verse 19. Pakibasa ang verse 19. I serve the Lord with great humility and with tears, and in the midst of severe testing by the plots of the Jewish opponents. Wow! The picture there, okay, number 1 point, so 1 point at a time, Christian life is a mixture of joy and suffering. Ando na. And then there's some kind of good stuff in here. It is a mixture of joy and suffering, tears and pain, tears of joy, tears of suffering, and then tears of joy. Sa kasalukuyan sa ating mga buhay, as we serve the Lord for many years at saka iba't ibang parte ng daigdig. Okay, can you recall mga places doon sa Pilipinas ang nagsiserve ng mga tao? Just look back to where you came from. Magmula doon iba sa bundok o sa farm, o naglalakad sila ng mga 1, 2, 3 kilometro para umatin ng church. You see that? Okay, some of them are hindi nakakasakay sa tricycle pero kasama bit-bit pati mga batang maliliit makaatin lang sa kubo-kubo na simbahan. We're looking in our context. Now, some of them, as I recall, some of them it blessed me big time looking back to Dumaguete kasi yung mga dalaga natin doon, mga pastura sila ngayon on different places of Mindanao and Visaya. Kahit yung kanilang pera, it blessed me na pinaghirapan nila, nagkakat sila ng mga tubo, nakalong islib yan, may mga kulay itim yung mukha, ay mga mapuputi, yung mga anong tawag niya? Ashes, hindi mo makilala kung lalaki, babae. No. Tapos pagdating sa simbahan, hanggang nakakaiyak sa akin
nag-o-offering sila from the heart. Pag nagbigay sila from the heart, yung isang bagay na pinatuto ko siya, kahit siguro, may nagbigay sa akin noon, then I will continue with the point. Kaya inaalala ko yung mga tao, suffering and tears, ay ilan sila mga kapatid? 7. Ang isa lang nagtatrabaho, yung father nila, ay mga dalaga at mga maliliit na bata, 7, nagdadalagaan sila, 3 dalaga o 4 during the time. Tapos, kung bakit namarmal ko yung mga taong yon, ewan ko, napakinggan niyo ako dito na nagtuturo ako sa amlan ng high school religion. Okay, come on, man. Nagtuturo tayo. I was teaching in Amlan High School, 1st year to 4th year. Kung bakit nakapasok ako magturo doon sa high school na yun, religion. Mga Catholic yun, nakapasok ako. Kasi mayroon kaming approval of letter from the Secretary of Education, Roses pa during that time. I don't know the name, Roses, a family name. And then may isang babae doon na, I'm talking about yung tears and suffering and tears of joy. And then because I'll go deeper here in a few moments. But isa sa mga experiences ko sa Negros na yan, talagang doon ako inopen ng Panginoon sa big mission field. Yung mga babae doon, ang sweldo nila 3 pesos a day. A day. 2.73 to 3 pesos. Dapat 3.25 yata. Yeah, ganun lang. 3 pesos lang a day. 1973-74. You can look back. Malaki na yun. Malaki na yun. Oo. Pero alam mo, nag-offering sila. Yung isa nagbigay sa akin, si Emma. Nasa Sambuanga pastor yun. Ngayon, 17 years old lang siya noon. Brother Gani, binigay ako 5 piso. Ay, nabi ko, no, Emma, mga dalaga yon. Ang sasaya ng mga batang yon. I was 22, 23 years old. Kampo, baon ninyo pa yung pagtuturo sa Amlan. Nandun ako sa Pamplona. Pamplona pa. Tapos pa sa Abanti, sa bundok pa yon. Oo. So, you know what happened? Sige na po. Sige na po, Pastor Brother Gani, kinuha ko. May isang big ito na hindi ko matanggap. And we're talking about yung mga taong ito, in spite ng kahirapan nila, pambili na sila ng mais kasi ang kinakain nila doon mais, pag ako pinapakain, yung maputing bigas. Nahihiya ako ng ganun. Kasi hindi naman ako, I'm a person na hindi mo sorbihan. I want to serve. Hindi ako yung high class. I go to the level and go down. Yung isa, si Rising. And then I'll expound here to the meaty part. I have to see my time here. Nakangiti yun. Rising is about 23 years old. Magkakapatid ng mga dalaga. Si Edith, isa rin pastora rin ngayon. Lahat yung mga pastor Brother Gani, kumpunin nyo sa inyong mga 4 days kayo magtuturo. May bahay akong tuturuin, doon may pagkain ako ng libre. Pagtingin ko, 10 piso, malaking mabuti yon. Alam mo ginawa ko? Hindi ko tinanggap, tumalikod ako. Alam ko, no. Pwede gagamit, mga babae sila, panggamit nila yon. Binibigay sila sa 10. No, please. Nagmakaw sa akin, please, tanggapin mo. Unin ito, Brother Gani, sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Yung mata nila, para bang they love to do it because they love God. It is not the money, but they love God is all out. That's the point. Tumalikod ako, napapaiyak ako. God spoke to me, not to the ear, sa mind. Anak, tanggapin mo, I'll bless them. Yun. Naglalakad ako sa Danau doon. Ang dilim pa, may isang flashlight. Magbabible study ako doon sa baryo ko sa Amlan, may baryo. Naduluha ako, umiyak ako sa joy. You know what I said? That is advanced. Lord, kung mamatay ako sa paglingkod dito, umuulan, at saka putik-putik ka, naka-Alex shoes ako noon, binigay ng isang pastor, may biyak yung sapatos ko nagpupo. Yung bang biyak? Ibig sabihin, at least naka-Alex ako, Alex shoes. Parang proud na ako noon. As a young minister, maganda ang Alex, mahal yung Alex, balat yun eh. Pero may talaga, hindi ko mapatahi eh. Lord, yeah. Those are memorable. That's why Alex shoes. Amlan. Ngayon, nadala ko ang misis ko doon. Pinakita ko kung saan ako nagbigay. Oo nga pala. Dinala ko siya. Hanggang doon sa Amlan na yun, nakita niya kung paano bulubundokin yun. Rough road yun. Ngayon, siminto na eh. Maganda na ang Magandaan. Oo.
But anyway, sabi, that memory, yung mga kapatid na, this is the thing, this is, mag-a-advance na ako, yung kahirapan nila yun, yung mga kabataan yun, mga 90% sa kanila, it is my joy, that is my passion. 90% sa kanila, naglingkod at mga pastor, may meron akong mga apo sa tuhod, saka sa Hindalaki, mga pastor today is scattered sa Katagalugan, nagsimula sa Negros Oriental. So ang daming, ay mga lalaki na simbahan nila today. My point here, itong mga taong ito, na yung sa binasa doon na may tears. So, pakibasa uli yun. Humility and with tears and in the midst. Verse 19. Yeah. Okay, I read it. serve the Lord with great humility and with tears in the midst of severe testing by the plots of my cherished opponents. Okay, nakikita mong lingkod ng Diyos na ito na ando doon ang kahirapan with joy, and then Christian life is a mixture of joy and suffering, tears of pain and tears of joy. Makita natin doon. Kaya it is not to be a Christian at positive. It is a journey na we are forming in our mind to understand at the outset of our journey to become a believer. Nakikita na natin na pag nagsabi ka ng yes to the Commander General Jesus, yes. Okay, Gani, Evie, Fe, have you counted the cost to become a soldier, to become a follower of me? When you say yes, you have come to the point of understanding the deep significance or tatawag na knowledge na to follow the Lord Jesus Christ is not an easy road. On top of that, but God is with you. Wow. Okay. So, kailangan kung wala yon, marami mga Christian na magrereklamo, tatalikod sa Panginoon, ang hirap na maglingkod sa Panginoon. Kaya marami, bigat yun, marami mga superficial Christian, we love them. Marami mga Christian, we love these people. Carnal, 50-50, and we are not condemning them. Marami mga tao na simbahan, hindi born again. Medyo masakit yun. Ibig sabihin, ang pamumuhay nila, katulad din ng pamumuhay na nasa sanlibutan. Ang kalamang aspiration and desire, mga bagay sa sanlibutan, ang pamumuhay nila ay katulad kung... now, it is not condemnation, but we can see na it is suffering, take note of this, following the Master, and thirdly, in a newness of life, ibang pamumuhay. Ganda, no? Any question, any addition? Para tayo nagba-Bible study here. Nakita niyo, okay? Christian life is a mixture of joy and suffering, tears of pain and tears of joy. We should, sabi na sa James 1, we should be joyful if we are being tested. Yung faith natin is not a test. Because by testing the faith, we produce endurance. And that if endurance reach the maximum level or completed, we are already spiritually mature. We become mature spiritually. Yung endurance natin, yung enduring faith natin na hindi tayo nag-give up sa faith natin, hindi tayo nag-reklamo sa God, hindi tayo nag-complain o parang sinisisi natin ang people around us because of what's happening. O yung blaming everyone or God because of the difficulties and things like that. If you don't complain and just patiently still sticking to your faith and trust in God, that's the time yung fruits of endurance and spiritual maturity, doon mo marireach. Okay. Pero pag nag-give up ka at saka nag-complain, fail. Fail. Application. Okay. How do you feel na ang mga kapitbahay mo, see this and that, ang mga kapitbahay ko ito, yung isa, mayroon sila mga plasma TV at saka naka-Lexus siya. Ang sasakyan mo, Ford na kakarag-karag, tapos ang iyong television ay yung TV na black and white. Pag tingin mo sa kabila, are you not envious or are you hurt?
Those are the testing ground. Yeah, yeah. Or are you comfortable serving God? Because it's easy to say, kasi mo to, bakit ito Panginoon? Unfair, di ba? Can you see that? Sila hindi nagsiserve sa God. Oo. Nagsiserve sa Panginoon nun. Oo. Ngayon, that is not unfair because I'll tell you something. Okay, any input there because it's something. Serving God is not an easy road. A mixture of pain and suffering and then joy and contentment. Kaya may mga tao doon na kilala ko pastor, wala kaming support sa kwan. Nag-alaga siya ng mga baboy, nagpabili siya ng baboy which is good. Nagpapasol siya, nakabili siya ng jeep. Sa Manila yun, nag-alaga ng baboy. Now, the question is, can you see the practical side of this? Na black and white sa iyo, may isa kang radio, pagkatapos black and white TV, tapos ang sasakyan mo nasa maganda kang bansa ay isang kakarag-karag ng Volkswagen. Tapos, pagka-Mercedes sila Panginoon, how do you respond? Are you happy? Or are you jealous? Are you hurt? Or ask the Lord, why is this thing happening? Any comment? You should be happy for them. Okay. They have what they got what they want, Mm-hmm. and they are really enjoying it. But with us, we have to be contented with what we're having because God will provide at the That's end. good. Very good. That's exactly. God will provide because it's a proven fact. And I can expound it, but that's a good answer already. So, application, kontento. Pag ako'y nakatira sa isang simbahan, ang aming linalatagan, Sophie, doon sa Kamuning, ang ganda ng aming bedsheet, papel every night. Kinabahan tinatapo namin, ang unan ko kulay puti, naging brown. Kasi nakatira kami sa garahe, pagdating ng umaga ng Sunday, naging simbahan, mga 15 people, 18 people, kami mga pastor, siguro mga 8 lang kami, 8, kaya ang support ko doon ay 15 pesos a month. 1977. Can you look back 1977? 15 pesos. Oh, sige, Sophie. Ano mo bibili ng 15 pesos? Maliit yun. Baliwala yun, di ba? Oo. A month na yun. Kaya, kaya tuwan-tuwa ako na ang aking upbringing ay simple at dinala ako sa ganito. Kaya may promotion, sabi niya, contented so, Lord, salamat sa Mercedes-Benz. Malaki ang bahay nila. Lord, I love you. That is life ng Christian na nag-walk sa narrow path of life pagkatapos ay suffering and shortage. Today, Sophie, yung church na sinimulan namin, garahe, meron sila na malaking simbahan, yung senior pastor namin na ang asawa niya puti, naglalakad kami, nagtutok-tok. Last month nila, 50 pesos, wala ng pera. Pupunta ako sa Pampanga, magtuturo ako doon ng mga believers sa Pampanga, akin yung 50 pesos back and forth. Baong ko, nandun ako ng 2 days, wala silang 50 pesos doon, nagpipray sila sa Panginoon. Today, they're planning to have at the heart of Kamuning area, Kamuning, doon sa patungong Espanya, they are building 9-story building worth $85 million today. Kaya, yun ang simula namin. Yung Joey, kanyon, engineer, iniwan ng pagka-engineer. Yung asawa niyang taga New York, missionary, nagtira at naglalakad, nag-aral na sa pagsalita ng Tagalog, ang husay mag-Tagalog, nagkuha ng PhD sa University of the Philippines, meron silang elementary and high school and college today. That's the corresponding. So going back, kung ang mayayaman sila doon at tayo wala, at ang magandang mga sinina nila, mga damit, Lord, I thank you because it won't belong the faithful God. Pag na-prove na tayo, karapat-dapat na tayong bibigyan at ang ating response, salamat tayo. Hindi ba? Make a comment. Hindi mo inaasahan at meron kang desire, trabaho ka ng trabaho, serving God, binigyan ka ng surprise ng Panginoon, how do you feel? Wow! Hindi mo inaasahan? Sinurprise ka? Anong expression ng iyong life pag binigyan ka ng surprise? Anyone? Surprise kita, no? Gusto mo yun, hindi mo alam na bibigyan ka nun, binigyan ka. Dada, anong pakiramdam mo? Sinurprise ka ng Panginoon? Overwhelmed? Yep. What other expression na ma-express sa Panginoon? Excited? Very grateful. Grateful? What do you feel? Kasi ang God pinagbigay, very generous.
He's very generous. Yeah, gano'n eh. Okay. Maring umiyak ka sapagkat hindi mo in-expect. Oo. Binigay. Naikwento ko yan pa sa inyo na nasa Quezon City ako. Pagbalik ko from Negros. Tapos meron ako mga 50 cents. Ay naglalakad kami patungo sa aming boarding house ng malaki. Tapos yung 50 cents na yon, nag-Bible study ako. Pamasahe namin dalawa kaming pastor. Ibibili ko yung money. Maglalakad kami from Farmers Plaza patungo sa 13th Avenue, Murphy. Kasi gusto ko ang money. Naglalakad kami, nakakapag-sightseeing kami. Pambayad sana namin sa jeep, naglalakad na lang kami. Lord, salamat, may money kami. Can you see that simple beginning? Nakakatuwa, ano? Tapos ang tulugan pa namin ay newspaper ang higa namin. Ang higa namin yung pulpito. Yata para namin. Oo. Ay mali. Pulpito. Yung parang stage. Maliit pa dito ang aming church. Ito hanggang dito. Hanggang doon. Hanggang dito. Yan. Ganyan lang church namin. Siguro 1, 2, 3, 4. 4 na upuan. Ay 18 lang ang members namin. 8 kaming pastor. Ngayon multimillion na yung building na nakabili sila ng movie theater o nagpatayo na sila doon. Amazed. Ang laki. Kaya tiningnan ng Panginoon, magreklamo kaya ang anak ko, mga professional yung mga nag-work, iniwanan namin ang mga trabaho namin, nag-work sa wala, parang pulubi. Kawawa tingnan. Could you imagine that from that beginning, hindi ko na isip na anong buhay ko pa noon. Oo. Anong future? Hindi namin nakita kung anong future. Forget the future. Ang future ko si Christ. Yeah. Diba? So, napromote ka mahal. Napunta ka sa Japan, from Japan to America, now to Australia. Canada. May promotion from... Oo, promotion na hindi mo Sobrang nalaman. promotion. Promotion. Grabe ano? Kaya dada ang paglingkod sa Panginoon, laking promotion mo. Una, save ka, sigurado ka, tapos may mga kapatid ka na sa Panginoon nagmamahal sa iyo, mga talagang real. Pero nang dumating kami dito, we're being sponsored by an employer. Sa hostel kami. Ang gandang buhay namin. But he had to look for a place to rent. Then he found in Pindle Hill. My experience, I was crying and crying because our fellow is books. Talaga? Naka-experience kayo pala? Okay. We're sleeping on the floor Fe. with a... Patay mo na yan. Sige. When we Ito were man in lang. the Sorry. hostel, Fe, here. we This one. have to buy the things. Somebody told us to buy a